Alam nyo guys, sa pagtatanim ng ampalaya ay may mga bagay na kailangan mong gawin kahit parang nakakapanghinayang. Kapag humaba na kasi ang baging, may mga side shoots na kailangang putulin. May mga unang bunga na kailangan ding tanggalin kahit pwede naman sana silang hayaang lumaki. Habang nagpupruning nga ako ng ampalaya dito sa bukid ay may napansin akong bagay na parang may malalim na mensahe rin tungkol sa totoong buhay. Kapag lumaki na kasi itong ampalaya, hindi lahat ng tumutubong sanga ay pinapabayaan. May mga side shoots na kailangang alisin, may mga dahon na kailangang bawasan, at minsan kahit may una pang bunga ay tinatanggal muna iyon. Kung titingnan natin ay parang sayang, parang ang harsh naman, bakit mo puputulin kung maayos namang tumutubo? Bakit mo aalisin yung bunga kung iyon naman yung gusto mong makuha? Pero sa pagsasaka, may mga dahilan kasi yon. Alam ng magsasaka na kapag hinahayaan agad mamunga yung halaman habang bata pa, mabilis itong mapagod. Mapupunta agad yung nutrients sa bunga kaysa sa pagpapatibay ng ugat, dahon at pangunahing baging. At kapag mahina ang pundasyon, maapektuhan din yung magiging bunga niya sa susunod. Kaya minsan kailangan munang bawasan para mas lumakas, kailangan munang mag-focus sa paglago bago ito mamunga. Gaya nitong ampalaya, pagkaabot pa nga niya ng 5 to 6 feet ay puputulin pa nga yung main shoot niya para magpatubo ng 2 hanggang 3 talbos na siya yung palalaguin at pabubungahin. At habang ginagawa ko nga ito ay napaisip ako, parang ganito rin minsan ang ginagawa ng buhay sa atin. May mga bagay tayong gustong-gusto nang ma-achieve, may mga pangarap tayong gustong mangyari agad, may mga relasyon tayong pilit nating hinahawakan, may mga pagkakataong akala natin iyon na yung fruit na hinihintay natin. Pero minsan kahit gusto natin may mga bagay na hindi muna binibigay sa atin. May mga bagay na nawawala, may mga plano na hindi natutuloy, may mga tao na umaalis, at may mga panahon na pakiramdam natin ay parang pinuputol sa buhay natin. Masakit minsan, nakakapanghinayang, at minsan hindi natin maiintindihan kung bakit kailangan pang mawala ng mga bagay na yon na mabuti naman sana. Pero naintindihan ko na hindi tayo sinisira, pinapalakas lang muna tayo. Kasi may mga season sa buhay na hindi pa para mamunga. May mga season muna para magpalalim ng ugat, para tumibay yung pananampalataya, para matuto, para mag-grow, para maging handa. Dahil ang isang halaman na maagang pinilit mamunga kahit hindi pa handa, mabilis din itong manghina. At ganun din minsan ang tao. Minsan gusto natin ng success agad, blessings agad, relationship agad, answers agad. Pero hindi pa pala kaya ng puso natin. Hindi pa kaya ng isip natin o buhay natin ang bigat ng mga iyon. Kaya minsan, may pruning. At ang pruning, kahit masakit, hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa. Hindi ibig sabihin na useless ka. Hindi ibig sabihin na may mali sa iyo. Minsan ang pruning ay preparation. Preparation para sa mas healthy na growth. Preparation para sa mas magandang bunga. Preparation para sa mas mahabang journey. At napakagandang isipin na kahit sa simpleng pagtatanim ng ampalaya ay may paalala ang buhay. Na hindi lahat ng pagkawala ay pagkawala talaga. May mga bagay na inaalis ngayon para may mas magandang tumubo bukas. At baka kaya hindi pa dumarating ang mga bagay na hinihiling mo kasi hindi ka kinakalimutan ng Diyos. Hinahanda ka lang niya. Kaya kung nasa season ka ngayon ng paghihintay, pagod, pagkalito o pagkawala, huwag mong isipin na tapos na ang lahat. Baka pruning season mo pa lang. At pagkatapos ng pruning, darating din ang tamang panahon ng pamumunga.